Inilunsad na ng pamahalaan ang kauna-unahang National Universal Healthcare Summit sa bansa. Dito, ibinida rin ng Health Department ang umiiral na zero billing policy sa lahat ng DOH hospitals. Si Vel Custodio sa detalye. Idinaos ang kauna-unahang National Universal Healthcare Summit. As we convene in this first National UHC Summit, we gather to rekindle the promise that in this nation, health should never again be a privilege for the rich and the fortunate, but a birthright and guaranteed to every Filipino. 2005 nang i-adapt ng World Health Assembly ang Resolution WHA 53.33 Transition na layuning isulong ang universal health coverage na nakaangkla sa sustainable financing and risk protection. Pinangunahan ng Department of Health, Asian Development Bank, Union of Local Authorities of the Philippines at Philippine Business for Social Progress ang National Universal Healthcare Summit. Ibinida ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang zero balance billing policy sa lahat ng DOH hospitals. Mula din sa 58 UHC integration sites ang ipatupad ang Universal Healthcare Law, mahigit 100 na ang UHC integration sites. Ayon sa kanya, nananatiling prioridad ng pamahalaan ng programang pangkalusugan. Ang DOH at PhilHealth ang pangatlo sa may pinakamataas na allocation sa proposed budget na may 320.5 billion pesos proposed budget para sa 2026. Sa kalagitnaan ng kanyang speech, The type of healthcare is also dependent on the type of healthcare your government gives you. Daming tumatawag sa akin kasi daw may preventive suspension ako. Wala naman akong natatanggap preventive suspension. Anyway, nauna ng pinabulaanan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang mga haka-hakang may preventive suspension si DOH Secretary Herbosa kaugnay ng mga reklamo sa kalihim dahil sa umano'y unauthorized release ng 44.6 million pesos worth ng psychiatric drugs sa Rotary Club ng Quezon City. At ang inilabas ng Commission on Audit na mahigit 1 bilyong pisong unliquidated cash advances sa UNICEF. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.